Everyone, so I will be sharing to you the advice that I can give, especially to those aspiring call center agents. So let me give you a quick introduction. So I'm Rosalinda, and I'm currently a quality analyst in a call center, what they call, but this is basically a BPO industry. So before ko na-promote as a quality analyst, niagi sa akong mga pagsulay. That's what they called na kanang rejection. After rejection, daghan ko gi-apply yan. But then, na-reject lang ko. But I did not stop na mag-apply because kabalo ko na magbunga ra gyud siya. Abila na itong mga pag-ampo sa tanan na itong mga desisyon sa kinabuhi. So currently, I'm running 5 years tomorrow in the current company na na-applyan ako ron or na nabilong ko. So, excuse me, 5 years, this is actually a beautiful 5 years with the company. Mingon ako nga dili siya dali kay graveyard shift panggabi. So if dili ka gusto og panggabi, so daghan siya effect sa imong lawas. So if you are aspiring a call center agent, kailangan yun nimo i-ready ang imong kagalingon. Do naapod na siya kalakip na mga toxicity sa environment, and also mag-adjust gid ang imong lawas sa environment. And ang nakanindot lang sa as a call center agent is dili mo kailangan dalon ang imong trabaho sa balay because masulod lang ka sa office, log in, and then after 8 hours of shift with 1 hour lunch break, then mag-log out na ka, no worries, nakapag out nimo sa trabaho. So dili na nimo kailangan dalon ang imong trabaho sa balay. Mo lang siya nakanindot. And basically, makaingon gid siya na ay work-life balance kay dili man nimo kailangan dalon ang imong trabaho sa balay. And when it comes naman sa salary, actually depende na siya kung ginatawag nato og account, no? Depend kung for example lang imong account is service provider, like for internet service provider, if it's financial account, yeah, those are like healthcare. Kadto siya most likely mga dagko gid siya mga offer. But like my experience, delivery service siya, food delivery service, like us here natin Food Panda sa US, napod sila ilaha. Though more on food man siya, so most of the time barato lang. Dili gid mo kailangan, dili gid siya maingon nga dako og sweldo, no? So depende gid siya sa ginatawag natog account, kung dako ba imong sweldo, tama-tama ra ba or gamay ra gid siya. And nakanindot lang, though lahi-lahi na siya offer kada company, depende sa account, aba minimum gid na siya. Online siya nakanindot sa BPO. And when it comes naman sa requirements, so makakuha lang ka og mga requirements once makapasa na ka sa interview. And good thing is ang company ang mag-provide sa imo sa medical. So di na nimo kailangan magasto pang medical. And then I believe sa mga barangay is pag baguhay pa lang ka nga nagkuha ang mga requirements is libre na siya, but I don't know if naapa na siya sa tanan barangay. But pag magkuha ka requirements, barato na siya, or most of the time wala kayo bayad, like SSS, Pag-ibig, wala na siya mga bayad. And sa uban requirements like mga TOR, ana, and then ang naka-challenge lang isang pamasahe. So let's just say dili jud ka ma-hire kaning specific nga company,
Then ayaw lang kakawalan ng paglaom, apply na po kasalain nga company, no? Pag wala pa'y update, ato na po kasalain na company. Since especially diri sa Davao, daghan kaayong mga call center company. So, pwede ka mag-ambak-ambak, mag-apply-apply, and then, kung asa, for me, my tips is, kung asa ang una na nag-respond, or asa ang una nga, nahuman ako siya na interview, dito ko muadto. Kay naay times nga, mga pila pa ka days, usa mag-respond sa imuha via email, or via text sa imuha. So, kana siya. And then, mga requirements like mga cedula. Anyways, tagaanan mo anang mga list, no, checklist sa mga requirements once na napasa na ninyo ang interview. Naay mga company ron din sa Davao na ano siya, kining what you call that, one day process lang. So basically, medyo madugay lang jud ka, mga hours lang kadito sa company, no, ang interview process. So since one day process siya, so mag-spend jud kag hours sa interview process nila, since napay a first initial and then online assessment, pag-input ng mga information sa computer, na ay mga questionnaires, i-test ang imong speaking skills, writing skills, understanding sa mga scenario ang ana, and then after that pag mapasa nimo, final interview na. And then di man problema kay if ever nga dili ka mag-go through ani nga account, i-profile man kanila. What do you mean by that? Ibutang kanila sa account nga suitable sa imong skills and sa imong experience if applicable. Then ang cons lang, pag naana ka sa BPO, pag naka-start na kag trabaho, is na kay mga kauban nga manghawa lag galit yung ana, or magpursue na sila og mga lain nila na dreams sa ilang kinabuhi. Ikaw padayon lang gihapon ka, since you were there na para magpursue sa imong dreams na pohon ma-promote pug ka like me. And then also the main point or the main reason na nagtrabaho ka is to support your family. So even though ang imong mga kauban magbago na pod, na napod kay mga bago na mga kauban, just move forward lang sa life. Ayaw lang kaayog kaguol. Anyways, I believe na ng trabaho, magbago yung mga kauban, they pursue another mga gusto nila sa kinabuhi. So magpadayon lang gihapon ka.